Voljacker na si Maharlika mga kababayan may matindi itong banat kay Bongbong Marcos at kay First Lady Araneta Marcos. Bukod po dyan mga kababayan may pahiwatig rin itong si Maharlika na de Umano. Makikipagkita ito kay former Ako Bicol Party List, Representative Zaldico. Ito ang kompletong sinabi ni Voljacker Maharlika. Completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos of the passport. Kung totoo ang sinasabi ni Bangag Jr., mga kababayan, common sense. Sinabi ni Bangag na nilapitan daw siya ng mga abogado ni Zaldico. Palangga kung totoo yan, naglabas na sila ng CCTV. Anong klaseng patunay, document, what kind of documentation na meron silang maipakita sa taong bayan? CCTV kung saan, paano, ano ang form of communication na ginamit ng lawyer? Pumunta ba sila? Nag-meeting ba sila? Nag-text messages ba? Nag-message ba sila? Nag-Viber ba sila? Tumawag ba sila? Meron bang email? Napakasimple lang i-debunk itong mga ito. Ito po ay pawang kasinungalingan. So kaya lalabanan ko si Zaldico whether i-dismiss na yung case niya or what, lalabanan ko siya hanggang saan kami makarating. Ang question nga lang, I hope hindi siya mapatay. Di ba? Kasi kung taratado lang ako, tinempre ko na siya kay di Satanas, di ba? Oh. Ang dami bumabaliktad na manghalang ang kaluluwa. But not Maharlika. Di ba? Kung tutusin, pag alam mo, pwede mo pa pagkaperahan yan. O baka naman. Baka naman pwede 10 maleta dyan. Di ba? Yung mga ganon, ituturo ko lang si Zaldico sa inyo. But I'm not gonna do that over my dead, gorgeous body. Hindi ko gagawin yan. Hayaan kong maghanap, okay? Ang mga bangag. Kaya sabi ko, Zaldico, you're in good hands. Di ba? Yan yung logo ng, yan yung tagline ng you're in good hands with Metro Bank. Hindi lang ko naalala lang tagline. Alright? Hindi Metro Bank ang may hawak sa kanya. Oh. Antayin kita, Zaldico. I'm looking forward to see you in California, but I doubt it na makakapunta ka pag dumating tayo sa tamang panahon. So, whether you dismiss the case or, kasi matatapos na yung case namin hanggang next year na lang eh. Diba? So, hindi ko alam kung saan ka pipili. Dismiss the case o magpa-interview ka sa akin or puntahan ka na dyan kung nasa ka. Diba ba? Puntahan ka na. You're in good hands with Maharlika. O, diba? Sabi ni Liv, dapat gano'n. Pantalan natin yung Metro Bank. You're in good hands with Maharlika. Okay. So, yun mga kababayan. So, ang ginagawa nila ngayon, na pagsisinungaling na sinasabi ni Bangag na nilapitan siya, na sinasabi nila yung haircut, sabi ni Clarissa Tarataraba, yung haircut daw ni Zaldico. Alam nyo, na sinasabi hindi nagpapalit ng damit. Anong issue nyo sa hindi nagpapalit ng damit? Yung mga video na yon, ang pagkakaintindi ko, isang mahaba yan na ginawa ni, isinalaysay ni Zaldico. Tapos isang outfitan lang siya. Pwede naman niya isuot ulit. Bakit di mo ba pwede laban yung damit mo? Alam ko, kasi para yun yung image niya, na kapag sinabi mong Zaldico expose, eto siya. Yan yung suot niya, naka-brown tapos na may underneath na itim. Parang ako, pag sinabi mong Maharlika, inside yung nakasombrero o may malaking salamin. Yan ang image na gustong ipakita ni Zaldico na eto siya na maalala siya ng tao sa ganitong mukha. Di ba? Kaya sabi ko mga kababayan, kailangan na talaga matanggal na, hindi naman ako nagsabi yan, kailangan na matanggal ng Bangag administration. Recently, sa Digos may pinatay na kapwa natin Pilipino. Okay? Na nagko-question din tungkol sa mga anomalya dyan sa Digos. Broad daylight, habang nagla-live, binangbangbang. Ganyan ba? Ganyan ba ang gusto nyo mangyari sa buhay ninyo na kapag nag-speak up ka, anytime babarilin ka na lang dahil sumusunod sila sa kanilang presidenting Bangag ni Zaldico na kasabwat at kinumpirma niya mismo, mga palangga, ang lahat na in-expose ni Maharlika tungkol sa smuggling na yan, tungkol sa infra projects, sa mga budget insertion na yan, sa pagnanakaw ng Bangag, lahat sabi ko nga, bago pa na may nagsalitang Zaldico, meron munang isang Maharlika na nagtaya ng kanyang buhay. Ganito kasi ang mga addictus. Di ba mayroon silang mga guni-guni o hallucinations. Paano nagtatago siya sa kanyang immunity? Ano naman ang laban ni Zaldico na takansilin nila ang passport, nakasuhan and everything, katulad yung ginagawa nila kay Smoke Sari Roque. So ganon na lang maghamon, ganon din ang panghamon nila. Umuwi ka Maharlika kung matapang ka. Para what? Para patayin nila ako katulad ng isang kababayan natin na ginorgor dyan sa Digos, sabi ko nga, in broad daylight. Tapos, sasabihin, may mga ilalabas sila na mga tao, na mga huhulihin dyan sa ICI. Bullshit lahat yan, mga kababayan. Dahil ang pinuno ng sindikato ay si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Kaya inaantay ko na lang, sabi ko, gusto mo ba puntahan kita dyan? Ilabas ko na kasi dong ang video, audio. Feeling ko yan ang finale ni Zaldico. Meron yan. Okay? Tuso din yan. Di ba?
Ngayon, mga kababayan, sabi ni Bangag dito, basahin natin to. Sa isang video na binahagi online, sinabi ni Ko na sinabi ng Pangulo sa kanya at kay dating Speaker Romualdez, wag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Wag ka nang makialam sa budget. Diba? Ito yung kahapon niya. Anya, malinaw dito na si Bangag mismo ang nag-utos kay Secretary Pangandaman Adrian Bersamin, kasama din sa expose ko, ng 100 billion na proyekto, budget insertion.